Hello guys, good morning. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. First time ko lang naman kasi mag-video ng ganito. Nakakagising mo lang, no? Tanggal ka lang ng muta, tapos ayan, TikTok na. Ngayon lang kasi ako nag-start mag-TikTok sa tagal na ng TikTok. Nakakahiya kasi. Sino sa inyo dyan yung mayroong tinamaan din ng depression at anxiety? Hindi ko alam kung makaka-relate kayo dun sa pakiramdam, lalo na kung wala naman kayong ganong klase ng sakit. Sobrang hirap kasi kala nung iba, maarte ka lang, pinifeel mo lang para i-treat ka ng special, kala nagpapabebe ka lang. Hindi biro pag dinapuan kayo ng depression tsaka anxiety. Naalala ko nung first check-up ko, sabi ng doktor sa akin, depression alone, mahirap. Anxiety alone, mahirap. Pero sa'yo, nag-tandem pa. Sabay pa. Ang hirap kasi alam mo yung pakiramdam na hindi mo naiintindihan yung nararamdaman mo. Para kang namamatay sa kalungkutan. Sobrang sakit din sa bulsa ang magpagamot. Alam naman natin na si Lord naman talaga yung magbibigay sa atin ng complete healing. Pero minsan, sabi nga nung nagpa-counsel ako sa pastor na kaya din naman talaga meron tayong mga doktor para sila din yung ginagamit na kasangkapan ni Lord para pagalingin din yung ating karamdaman. So, doon lang talaga ako din nag-start ng mag-seek ng medical kasi dumating ako sa point na may mental block na ako. Hindi na ako nakakapag-concentrate sa trabaho. Wala nang pumapasok sa isip ko. Basta ang talagang maidi-describe ko lang, nakakamatay na kalungkutan, yung nararamdaman. Yung ayaw mo mang maramdaman, pero sumisiksik talaga sa isip mo. Parang gusto mo na lang matulog, huwag ka nang gumising. Yung kada na iba, tulog ka, kasi nakahiga ka, nakapikit ka, pero hindi nila alam, nakapikit ka lang. Pero yung utak mo nakalutang. Yung utak mo punong-puno ng kalungkutan. Hindi ko ma-explain, basta ang alam ko lang na pwede ko siyang i-describe. Nakakamatay na kalungkutan. Ilang beses akong nagpalit-palit ng gamot kasi hindi naman siya hindi naman siya yung one time lang pag ginamot ka okay ka na. Depende pa rin talaga kung mahihiyang ng katawan mo. Kasi kalimitan, kagaya ko, may mga side effect. Naka-4 na palit ako ng gamot. Yung combination ng gamot bago ako naging okay. Pero sa nararanasan ko, kahit naka-maintenance ka na, kahit may gamot ka na, basta may trigger, yung nalungkot ka, o may nakapagpainis sa'yo, nati-trigger talaga yung depression at anxiety kahit naka-maintenance ka na. Pinakamasaklap pa, yung side effect niya sa katawan mo. Lalaki ka ng bongga. Tataba ka ng gusto. Yung kahit hindi ka naman malakas kumain, kala tuloy ng iba, ang takaw mo, pinabayaan ka na sa kusina, wala ka ng disiplina sa pagkain, kain ka lang ng kain, kaya ka lumalaki ng gusto. Sobrang hirap ng tamaan ng ganitong sakit. Hindi siya biro. Hindi siya simpleng na-stress ka lang, nalungkot ka lang.
sa mga pinagdadaanan dyan ng kagaya sa akin, pwede niyo po akong i-PM or i-message, manghingi ng advice. Willing po akong mag-share ng mga pwede kong ma-share na makakatulong sa inyo para maibsan din yung lungkot at bigat ng nararamdaman. Yun lang po. Hindi ko kasi first time kong mag-video ng ganito, hindi ako sanay pa. God bless po sa ating lahat, sa lahat ng may karamdaman. Pinagpipray ko po na lahat tayo bigyan ni Lord ng total healing. Dahil talaga yung kagalingan, nagmumula naman talaga yan kay Lord, wala nang iba. Hindi naman porket umiinom tayo ng gamot, hindi tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Siyempre sasamahan po, una po sa lahat, pagdadasal. Pero kung kailangan na natin uminom ng gamot, wala pong masama doon. Basta ang una po natin dapat isa-isip yung manalangin. Magtiwala sa Lord na lahat ng ito ay malalampasan din natin. So yun lang po. Thank you and God bless.